Bitawan mo yung braso ko, Renato. Hindi pa tapos ang lamay. Hindi ko alam kung alin ang unang narinig ng mga tao sa sala. Ang malamig kong boses o ang mariin niyang bulong na halos dikit na sa tenga ko. Wala kang hahatian dito. Makiramay ka na lang at umalis ka pagkatapos. Kung nakaabot ka na sa puntong may sarili mong kadugo na humahawak sa iyo na parang magnanakaw ka sa sarili mong pinanggalingan, alam mong hindi simpleng alitan ng kaharap mo. Minsan, ang pinakamasakit na insulto ay hindi sinisigaw. Ibinubulong ito sa gitna ng dasal, sa ilalim ng ilaw ng burol, habang nakahiga sa kabaong ang taong nag-iisang totoong nagprotekta sa iyo. Bago tayo magpatuloy, isulat mo sa comments hanggang saan ang kaya mong tiisin sa sarili mong pamilya. At kung mahilig ka sa mga kwentong mabigat pero may saysay sa dulo, mag-like, share at subscribe ka na rin. Dahil ang gabing iyon, sa lamay ng lolo ko, doon nagsimulang mabasag ang huli kong paniniwala na may hiya pa ang ilang taong kapamilya mo sa dugo pero hindi sa asal. Ako si Esmeralda Santos, 32 anyos. At sa gabing iyon ay nakasuot ako ng simpleng itim na blouse na gusot pa sa likod dahil galing ako sa 6 na oras na biyahe mula Quezon City papuntang Paete, Laguna. Amoy kandila at kaping barako ang buong bahay. May halong sampagitan na nagsisimula ng malanta sa tabi ng kabaong. Ang electric fan sa sulok ay umiikot na may tunog na parang humihingal. Mahina, tuloy-tuloy, matanda na rin gaya ng bahay. Ang ancestral house ng lolo ko ay gawa sa matitigas na kahoy at alaala. Kapag umuuga ang sahig, para kang pinapaalalahanan ng bawat yabag na may nauna nang nabuhay at nasaktan dyan bago ka pa dumating. Sa labas, may mga plastik na upuang puti na inuupuan ng mga apitbahay. May nag-aabot ng lugaw, may nagtitumpla ng kape, may nagdarasal ng marahan. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Renato, ang panganay sa aming magpipinsan na laging umaastang siya ang natural na tagapagmana ng lahat, ay nakahawak pa rin sa braso ko na parang pwede niya akong igiya palabas ng bahay. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya. Makikiramay ako, sabi ko. Hindi ako aalis dahil sinabi mo. Ngumisi siya, pero hindi masaya. Yung ngiti ng taong kampanting may alam na hindi mo pa alam. Hindi na kailangan ng drama, Esme, mahina niyang sabi. Naayos ng mga dapat ayusin bago ka pa dumating. Naayos? Iyon ang salitang unang kumirot sa dibdib ko. Dahil kapag may namatay sa pamilya namin, alam ko ang ibig sabihin ng naayos na. May napag-usapan ng wala ka, may napapirmahan na. May pinaghati-hatian na sa bulong-bulungan habang nagbabantay ka sa ospital o habang nasa biyahe ka. At sa lahat ng taong dapat sanay na ako sa ganyang ugali, si Renato ang pinaka-perpekto sa ganyang galawan. Hindi maingay, hindi palaaway sa harap ng iba, pero laging nauuna sa mesa kapag may dokumento. Tumingin na ka sa kabaong. Si Lolo Faustino, payat, tahimik, at mukhang mas mapayapa kaysa sa huli ko siyang nakitang nakaupo sa may bintana ng kusina habang hawak niya ang tasa niya ng salabat. Hindi ako umiyak agad. Minsan kasi, nauuna ang galit bago ang luha kapag hindi ka nabigyan ng sapat na oras para magpaalam. Lumapit sa akin si Tia Nena, kapatid ng nanay ko. Namumugto ang mata niya pero halatang pagod na pagod. Esme, buti dumating ka. Magmano ka na sa lolo mo. Sa simpleng linyang iyon, muntik na akong bumigay. Dahil sa wakas, may isang taong hindi ako trinato na bisita sa bahay ng sarili kong lolo. Lumapit ako sa kabaong. Malamig ang hangin mula sa air cooler na hiniram lang daw sa barangay hall. Nasa gilid ng kabaong ang mga bulaklak na halatang may mga nagdagdag para mas magmukhang marangya ang lamay kaysa sa tunay naming kaya. Pinagmasdan ko ang mga kamay ni Lolo na nakapatong sa dibdib niya. Naalala ko ang mga kamay na iyon nung bata pa ako. Magaspang, mabigat, pero sobrang ingat humawak ng baso kapag ako ang pinapainom niya ng gatas. Pasensya ka na, Lo. Nalate ako. Sa likod ko, may tunog ng papel na mabilis na hinawi.
Hindi iyon normal na tunog sa lamay. Hindi iyon rosaryo. Hindi rin iyon listahan ng abulo. Sanay ako sa tunog ng dokumento dahil admin officer ako sa isang maliit na therapy center sa QC. Alam ko ang tunog ng pormal na papel. Makapal, tuyo, may kurot sa dulo kapag may nadaling ilapag sa mesa. Tumingin ako sa dulo ng sala. Malapit sa mesa na may thermos at kahon ng biskwit, naroon si Renato, kasama sina Tito Edgar at isang lalaking hindi ko nakilala. Nakapolo barong ang lalaki, may black sling bag at may hawak na brown envelope. Katabi nila si Tia Nena na tila pinapapirmahan ng kung ano. Mabilis niyang hinawi ang luha sa mata at parang nag-aalangan. "Pirmahan mo na, ate," sabi ni Tito Edgar, "para ma-release na agad yung ibang kailangang bayaran." "Anong papeles yan?" tanong ko, palapit. Parang sabay-sabay silang natigil, pero isang segundo lang. Sanay na sanay ang mga taong may itinatago. Madali silang bumawi ng mukha. "Funeral arrangement lang, Esme. Ikaw naman, kakadating mo pa lang. Bakit kailangang pirmahan ni Tia ngayon? At sino siya?" Tumingin sa akin ng lalaking nakabarong. Gumiti ng magalang pero iwas ang tingin. "Ma'am, taga-assist lang po ako. Standard documents lang po." Standard. Isa pang salita na madalas gamitin kapag hindi mo ayaw mong ipaliwanag ang totoo. Hinabol ko ang tingin sa papel, pero mabilis na tinupi ni Renato ang isang pahina at ibinalik sa envelope. Hindi ko nabasa ang buo. 2 salita lang ang malinaw kong nakita bago ito mawala sa paningin ko. Dulo niyan, extrajudicial at settlement. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ko. Sa lamay, extrajudicial settlement. Hindi pa nga naililibing si Lolo. Anong settlement? Hindi pa nga tayo kumpleto. Wala pa si Mama. Nasa Batangas pa. Hindi pa rin nababasa ng... "Esme, huwag ka nang makialam sa mga hindi mo naiintindihan." Mas lalong hindi ako titigil kung ganyan ang sagot mo. Napatingin sa amin ang ilang nakikiramay. Iyong iba, kunwari abala sa kape. Iyong iba, nakababa ang mata pero kita mong nakikinig. Ganoon sa mga probinsya, walang gustong makisawsaw, pero walang nakakaligtas sa tingin ng mga tao. Lumapit si Aling Celia, matandang kapitbahay na halos lumaki na ring saksi sa pamilya namin. "Huwag muna kayong magtaas ng boses," sabi niya ng pabulong. "Nandyan ng patay." Gusto kong sabihin na mas nakakainsulto sa patay ang pagmamadali nilang paghati-hatiin ang naiwan nito kaysa sa boses kong nanginginig. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi dahil duwag ako, kundi dahil isang bagay ang itinuro sa akin ni Lolo. Kapag may nagmamadali, may gusto yang mauna kaysa sa totoo. Kaya umatras ako, hindi para sumuko, para magmasid. Sa buong gabing iyon, hindi ako lumayo sa sala. Nagkape ako ng mapait na halos hindi ko malasahan. Nakinig ako sa rosaryo, nakibagmano sa mga dumating. Pero ang totoo, binabantayan ko ang galaw ng pamilya ko. Ilang beses lumabas si Renato sa may porch para may kausapin sa telepono. Ilang beses din niyang kinausap ng pabulong ang lalaking nakabarong. Minsan, nakita kong itinuro niya ang likod na bahagi ng bahay, ang daan papunta sa lumang silid ni Lolo kung saan niya itinatago ang mga lumang resibo, titulo at notebook. Bandang 10:00, dumating si Attorney Benjamin Lloren, ang matagal ng kakilana ni Lolo mula sa bayan. Hindi siya flashy, matanda na, may salamin at mabagal maglakad. Pero nang makita siya ni Renato, biglang tumigas ang panga ng kuya ko. Napansin ko iyon agad. Lumapit ako sa abogado bago pa siya maharang. "Attorney Ben," sabi ko, "ako po si Esmeralda, apo ni Lolo." "Kilala kita," sagot niya at may kung anong bigat sa boses niya. "Ikaw ang madalas kasama niya sa ospital noong 1 taon. Hindi ko alam kung bakit pero sa isang linyang iyon, parang may nagsabing hindi ako baliw, na may nakikita rin ang nakikita kong pinagdaraanan ni Lolo, na may ibang tao ring alam na hindi ako basta sumulpot lang sa lamay para humabol sa mana."
Bago pa ako makapagtanong, lumapit na si Renato. "Attorney, dito na po tayo sa gilid," sabi niya, pilit na magalang. Pero bago sila makalayo, tumingin sa akin si Attorney Ben at halos bulong na sinabi, "May itinira ang lolo mo na hindi dapat minamadali. Mag-ingat ka sa pipirmahan ng mga tao rito ngayong gabi." Hindi na niya inulit, hindi na niya pinaliwanag. Pero sapat na yun. Dahil sa lamig ng gabing iyon, sa gitna ng kandila, dasal at mga plastik na upuan, naramdaman kong may dalawang lamay na nagaganap sa isang bahay. Isa para sa lolo kong pumanaw at isa para sa katotohanang sinusubukan ng ilibing ng sarili kong pamilya bago pa man ito mabasa. Hindi totoo na sa lamay nagsisimula ang pag-aalala. Ang totoo, mas maaga pa. Nagsisimula ito sa bawat maliit na pagpagod na hindi pinapansin ng iba habang buhay pa ang matanda. Sa bawat biyahe papuntang klinik, sa bawat kahundan gamot na ikaw ang bumibili muna kahit sasabihin mong babayaran ka rin pag may pera na. Sa bawat tawag sa madaling araw na ikaw lang ang sumasagot dahil ang iba ay may trabaho, may lakad o mahina ang signal. Kinabukasan ng unang gabi ng burol, maaga akong nagising sa tunog ng walis tingting sa bakuran. Ganon sa probinsya, kahit may patay, may umagang dumarating pa rin na parang gusto kang piliting tumayo. Maputla ang ilaw sa kusina, may amoy ng sinangag at kapeng barako. Naroon si Tia Nena, nakaupo sa bangko, tahimik na naghihiwa ng luya. "Hindi ka ba natulog?" tanong ko. Ngumiti siya ng pagod. "Ikaw din naman." Umupo ako sa tapat niya. Kita sa mga mata niya ang pag-aalangan mula pa kagabi. "Tia," sabi ko, "anong pinapirmahan sa'yo kagabi?" Huminto ang kamay niya. 1 segundo. 2. Saka siya bumuntong hininga. "Sabi nila, acknowledgement lang daw ng mga gastos sa punerarya at reservation sa libingan." Mahina niyang sabi. "Hindi ko naman pinirmahan lahat. Yung iba, sabi ko hintayin muna ang abogado." "Anong ibig mong sabihing hindi lahat?" Dahan-dahan niyang iniabot sa akin ang isang carbon copy na nakatiklop sa ilalim ng platito may kutsarita. Mabilis kong binasa. Partial service authorization, embalming, casket upgrade, wake arrangement add-ons. Pero may nakastaple sa likod na isa pang pahina na halatang galing sa ibang set. Hindi kumpleto ang kopya, pero sapat na para makita ang heading. Affidavit of Family Agreement. Family Agreement? Hindi ko maintindihan lahat, sabi ni Tia Nena. Minadali nila. Sabi ni Renato, kailangan daw maayos agad dahil baka magkaproblema sa release ng death papers. "Hindi kailangan ng family agreement para sa death papers," sagot ko, pigil ang inis. At lalo nang hindi habang hindi pa nakalilibing. Namasa ang mata niya. "Pagod na ako, Esme. Mula ospital hanggang burol, tapos ang bilis nilang mag-usap na parang ako pa ang hadlang." Humawak ako sa kamay niya. "Hindi ikaw ang hadlang. Ikaw ang gusto nilang gawing madaling pirma." Hindi siya sumagot agad. Sa kusina, tumutunog ang lumang wall clock ni Lolo. Tick, tick, tick. Para bang bawat segundo ay may pinipili na namang panig. Pagkatapos naming magkape, dumiretso ako sa likod bahay. Ang liwanag sa umaga sa paete ay kakaiba. Hindi masakit sa mata, pero lantad ang lahat. Kita ang lumang banga sa tabi ng poso. Kita ang basang semento may lamat. Kita ang pinatuyong dahon ng langka na nililipad ng mahinang hangin. Nandoon si Mang Tibo, ang matandang katiwala na matagal nang tumutulong kay Lolo sa bahay. Hindi siya tunay na katiwala sa legal na salita, kapitbahay lang siyang naging sandalan ng matanda sa mga gawaing hindi na kaya ng katawan nito. Nakaupo siya sa may kahoy na bangko, nagkakape. "Dumating ka rin. Ilang beses kang hinanap ni Ka Fausting nitong mga nakaraang buwan." Kumirot ang dibdib ko. "Hindi ako laging makabiyahe, Mang Tibo. Alam niya naman." "Alam ko. At alam din niya." Umupo ako sa katabing dulo ng bangko.
Hindi ako umimik agad. May mga tao kasing mas madaling magsalita kapag hindi mo dinidiinan. Siya ang naunang bumasag ng katahimikan. May pinakuha kasi ako sa lolo mo 3 araw bago siya maospital ng malala. Napatingin ako sa kanya. Ano po? Yung lumang kahon sa aparador sa silid niya. Hindi yung malaking baul ha, yung kahong bakal na kinakalawang na. Sabi niya, wag ko raw ibibigay kung kanino-kanino. May hihingin yan pag nawala siya. Nasaan na po? Sumimsim siya ng kape bago sumagot. Inilipat ko sa lugar na alam ko lang at ng lolo mo. Muntik akong mapangiti kahit mabigat ang dibdib ko. Ganoon si lolo. Hindi dramatic, hindi rin palabas, pero marunong magtira ng daan para hindi ka malunod agad kapag dumating ang gulo. Anong laman? Hindi ko binuksan pero narinig ko sinabi niya sa sarili niya habang inuubo, nasa huling listahan ang sagot. Huling listahan. Iyon ang 2 beses na may kakaibang salita na iniwan sa akin nang hindi kumpleto ang paliwanag. Bakit hindi niyo agad sinabi sa amin? Tumingin sa akin si Mang Tibo, diretso. Sino bang amin, Esme? Ikaw o sila? Napayuko ako. Dahil iyon din ang matagal ko nang tanong sa sarili ko. Noong buhay pa si Lolo, bihira akong humingi ng kahit ano sa kanya. Hindi dahil wala akong kailangan, kundi dahil nakikita kong sapat na ang bigat na dala niya. Matapos mamatay si nanay noong college ako, si Lolo ang tumayong pinakaugat ko sa pamilya. Hindi siya malambing sa salita, pero siya yung tao na bigla kang tatawagan para tanungin kung umulan ba sa Maynila at kung may payong ka. Siya yung mag-aabot ng sobre na may ilang libo at sasabihing, pahiram ko lang yan, ibalik mo pag mayaman ka na, kahit pareho naming alam na hindi niya nakukunin. Naaalala ko ang mga biyahe ko papuntang Laguna noon, Biyernes ng gabi, bus, tapos jeep, tapos tricycle. Minsan may dala akong maintenance meds niya, minsan blood pressure monitor, minsan lugaw na espesyal na hiling niya kapag wala siyang gana. May mga pagkakataon na tinatawagan ko si Renato para sabihing kailangan ng bantay si Lolo sa klinik. Lagi niyang sagot, tingnan ko, at kadalasan hindi siya dumarating. Pero kapag fiesta, reunion o may bisitang gustong patuluyan sa ancestral house, siya ang unang nandyan. Siya ang unang nag-aastang tagapagmana ng alaala na hindi naman niya pinaghirapan. Bandang tanghali, habang abala ang mga tao sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita, pumasok ako sa silid ni Lolo. Naroon pa rin ang amoy ng liniment, lumang libro at katol. Nakatupi pa ang kumot sa kama. Nasa maliit na mesa ang reading glasses niya, tabi ng radyo na matagal nang sira pero ayaw niyang itapon. Sa dingding, naroon pa ang lumang kalendaryo na hindi na naalisan ng papel. Parang ayaw ng kwarto niyang tanggapin na wala na siya. Binuksan ko ang aparador. May bakas ng galaw. Hindi magulo pero may bakas. Yung parang may naghahanap na marunong ding magtago ng pinaghalughugan. Wala ang lumang kahon, pero sa pinakailalim ng drawer may nakita akong maliit na piraso ng papel. Parang punit sa notebook. Nakasulat doon gamit ang sulat kamay ni Yolo na medyo nanginginig na sa huli. Hindi lahat ng nag-aabot ng pera ay nag-aalaga. Huwag mong ipagkamali ang ambag sa pag-aangkin. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hindi iyon testamento, hindi rin iyon legal na utos, pero mas matalim pa yun kaysa sa maraming notarized na papel na nakita ko sa buong buhay ko. Kasi, totoo. Sa pamilya namin, maraming sanay magbilang ng ambag kapag may nakikinig, pero kakaunti ang marunong magbilang ng pagod na walang resibo. Habang hawak ko ang piraso ng papel, may narinig akong yabag sa labas ng kwarto. Mabilis kong naitupi ang note at naisuksok sa bulsa ng blouse ko bago pumasok si Renato. Hindi siya gumiti. Naghahalungkat ka na agad, tanong ko. Tinitignan ko ang kwarto ni Lolo. Pareho lang yon sa lagay mo. Tumayo ako. May problema ka ba kung nandito ako? Meron kung may kinukuha kang hindi sayo. Napatawa ako ng walang saya. Nakakatawa, ikaw ang nagsasabi niyan. Tumigas ang mukha niya. Pakinggan mo ko, Esme. Mahirap ang sitwasyon ngayon. Maraming gastusin, maraming kailangang ayusin. Huwag mo nang guluhin pa. Hindi ako ang gumugulo, kayo ang nagmamadali. Lumapit siya kaunti.
Hindi nananakit, hindi sumisigaw, mas delikado yung ganun, yung kontrolado ang tono pero naninikip ang espasyo. May mga bagay na hindi mo alam at mas mabuting manatili kang wala sa usapan. Dahil, sagot ko, dahil hindi naman ikaw ang naiwan dito, hindi ikaw ang may hawak sa lahat ng responsibilidad. Halos masamig ako sa kapal ng mukha niyang gumamit ng salitang responsibilidad. Ako ang sumama sa mga check-up, ako ang pinapadalhan ni Lolo ng listahan ng gamot, ako ang tinatawagan ni Tia Nena kapag mataas ang BP ng matanda, ako ang nag-abono sa 2 laboratory test noong 1 taon nang walang maaasahan sa iba. Pero siya ang may hawak ng responsibilidad? Gusto kong isampal sa kanya lahat ng petsa, lahat ng resibo, lahat ng biyahe at puyat. Pero may naalala akong sinabi ni Mang Tibo, may kahon, may listahan, at higit sa lahat, may dahilan kung bakit gusto nilang itulak akong palabas sa usapan. Dahil may alam silang hindi pa alam ng lahat. Kaya sa halip na sumabog, tinitigan ko lang siya. At may mga bagay ka ring hindi alam tungkol kay Lolo, sabi ko. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, nakita kong gumipit siyang hindi sigurado. At doon ko naisip, tama si Lolo. Hindi lahat ng maingay ang malakas. Minsan, ang totoong laban ay nagsisimula sa taong marunong maghintay bago bumawi. Sa ikatlong gabi ng lamay, mas marami ang tao kaysa sa unang 2 gabi. Ganito talaga kapag malapit na ang libing, dumarami ang nakikiramay, dumarami rin ang nakikiusyoso. Sa labas ng bahay, halos mapuno na ng motorsiklo ang tapat. May mga dating kaopisina ni Lola sa munisipyo, may mga dating kalaro niya sa Tong H na ngayon ay naninginig na ring humawak ng baso ng kape. May mga malalayong kamag-anak na hindi ko maalalang nakita ko sa mga huling Pasko pero present na present ngayon na may usapang lupa at testamento na kumakalat sa barangay. Mabigat ang hangin, hindi dahil mainit, kundi dahil ramdam mong may inaabangan ang lahat kahit hindi nila tahasang sabihin. Bandang 7:00, dumating si Ate Liza, pinsan kong dating malapit sa akin noong bata pa kami. Siya iyong tipong marunong mamagitna, hindi masama ang loob ko sa kanya kahit bihira na kaming mag-usap nitong mga nakaraang taon. Nang makita niya ako sa may gilid ng porch, niyaya niya akong umupo malapit sa halamanan kung saan medyo mahina ang ilaw at hindi abot agad ng tenga ng iba. Esme, sabi niya, mag-iingat ka. Hindi ko agad sinagot. Ilang beses ko nang narinig ang linyang iyan mula nang dumating ako pero kakaunti ang may kasunod na totoong impormasyon. Sa ano? Tanong ko. Tumingin muna siya sa loob ng bahay bago sumagot. May pinag-uusapan sila kanina sa kusina. Hindi ko alam lahat, pero may mga resibo raw na pagsasamahin, parang reimbursement, at may usapan na malaki raw ang nagastos nila kay Lolo sa huling mga buwan. Napakurap ako. Sinong sila? Si Renato, si Tito Edgar, saka si... Nag-atubili siya. Si Mama. Si Tita Cora. Panganay na kapatid ni Mama. Mata pobre sa banayad na paraan. Hindi naninigaw pero may paraan ng pagsasalita na ipaparamdam sa'yo na pabigat ka kahit wala ka namang hinihingi. Siya rin ang madalas magsabi noon na, buti na lang may ancestral house pa tayo, na parabang ang bahay ay idea lang na pampayabang, hindi tahanang inalagaan ng isang matanda na unti-unting nanghihina. Anong klasing reimbursement? Tanong ko. Hindi ko alam. May mga gamot daw, may nurse, may kung ano-ano. Walang nurse si Lolo. Iyon na nga. Doon tumigas ang likod ko. Dahil alam ko ang huling mga buwan ni Lolo. Hindi perfect ang memorya ko, pero hindi ako basta maluloko. May caregiver siyang pumapasok paminsan-minsan kapag inirerekomenda ng klinik pero hindi iyon live-in nurse na aabot sa ganung kalaking gastos. Karamihan sa kailangan niya ay check-up, gamot at kasama na madalas si Tia Nena at ako ang naghahati. May nakita ka bang resibo? Umiling si Ate Liza. Hindi, pero narinig ko si Renato na nagsabing, kapag na-establish na natin na may utang ang estate, wala na siyang maikakasa. Estate.
Ilang taong Pilipino sa normal na burol ang gumagamit ng salitang iyan maliban kung may humahawak ng strategy. Kumabog ang dibdib ko. Hindi takot. Hindi pa. Galit na naghahanap ng hugis. Salamat, sabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ako sigurado sa lahat, Esme, pero alam kong may minamadali sila. Pagpasok ko ulit sa bahay, sakto namang nag-aanunsyo si Tita Cora na maghahain na raw ng pagkain sa likod para sa mga bisita. Nasa tabi niya si Renato, maayos ang polo, maayos ang ngiti, parang huwarang apo sa mga tao. Kung hindi mo siya kilala, iisipin mong siya ang pinakamawayis at pinakamasinop na apo ni Lolo. Ganyan naman ang ilang tao, marunong maging mabango sa harap ng nakikita, pero sa likod, sila ang unang sumisipa sa hindi makalaban. Dumiretso ako sa kusina, kunwari kukuha ng tubig. Naroon sa mesa ang ilang sombre, ballpen at stapler. Wala ang mga dokumentong gusto kong makita, pero may isang maliit na yellow pad na iniwan sa gilid. Karaniwan mo lang isisipin na grocery list, pero nang mapatingin ako ng mas mabuti, nakita ko ang ilang nakasulat na amounts at pangalan. Mercury, 18,450. Caregiver, 24,000. Hospital watcher, 12,000. Repair sa bubong, 38,000. Advance sa lote concern, 60,000. Advance sa lote concern? Hindi na reimbursement iyon ay balangkas. Narinig ko ang yabag ni Tita Cora, kaya mabilis kong binalik sa pwesto ang pad at kumuha ng tubig. Pumasok siya sa kusina, tumingin sa akin, saka numiti ng manipis. Esme, sabi niya, kumain ka rin, mukhang pagod ka. Salamat po. Alam mo naman, sa ganitong panahon, hindi emosyon ang pinapairal. Praktikal dapat. Humigop ako ng tubig. Praktikal sa anong paraan? Sa pag-aayos ng naiiwan, mahirap na ang walang malinaw na usapan. Mas mahirap ang may minamadaling usapan. Sandaling nawala ang ngiti niya, pero mabilis din niyang naibalik. Matalino pa naman, sana gamitin mo sa kapayapaan, hindi sa gulo. Hindi ako sumagot. Dahil minsan ang pinakamapagkunwaring tao sa kwarto ang unang nagsasabi ng salitang kapayapaan. Nang gabing iyon, muling dumating si Attorney Ben. Hindi siya nagtagal sa sala, dumiretso siya sa maliit ni silid na dating tambayan ni Lolo. Isa-isa tinawag ni Renato sina Tito Edgar at Tita Cora. Napansin kong hindi nila ako sinama, hindi rin nila sinama si Chanena. Ilang minuto akong naghintay. Hindi ako pumasok. Hindi ako nag-eskandalo. Pero inilapit ko ang sarili ko sa koridor kung saan mahina pero sapat ang tunog para may marinig kang pira-piraso. Hindi pwedeng ilakip yan, boses ni Attorney Ben. Pero naglabas naman kami, boses ni Renato. Ang maglabas ay iba sa pag-angkin. Family consensus. Walang bisa kung pinilit o kulang ang disclosure. Parang unti-unting lumilinaw ang hugis ng laban. Hindi lang pala simpleng hatian. Gusto nilang patunayan ng malaki ang naiabono nila kay Lolo upang lumiit ang matitira sa estate. At kung lumiit man ang matitira, may dahilan para igiit na kailangang ibenta ang bahagi ng bahay o bakuran para mabayaran ng utang. Sa madaling salita, kahit may testamento, pwede nila iyong baluktutin sa pangalan ng gastos at obligasyon. Tahimik akong umatras. Paglabas ko sa koridor, sinalubong ako ni Ate Liza. Namumutla siya. Esme, bakit? May iniabot siyang cellphone sa akin. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipakita pero tignan mo. Hindi video, hindi audio, screenshot ng message thread. Mula kay Renato, nakasend sa group chat na hindi ako kasama. Siguraduhin niyong pare-pareho ang sasabihin tungkol sa huling expenses. Huwag niyong banggitin na si Esme ang nag-aabot noon ng cash minsan dahil wala naman siyang resibo.
Ang mahalaga, ma-establish na may claim tayo bago basahin ang last will. Sandali akong natigilan. Hindi dahil wala akong hinala, kundi dahil iba ang sakit kapag nakita mo ng malinaw na hindi ka lang gustong tanggalan ng parte. Gusto ka rin nilang burahin sa kwento. Yung mga inabot kong pera noon para sa gamot kapag gipit si Tia Nena, hindi ko na nire-resibo. Dahil pamilya, dahil tiwala, dahil buhay pa si Lolo at iyon ang mas mahalaga kaysa papel. At ngayon, iyon mismo ang ginagamit laban sa akin. Ang katotohanang hindi ko binilang para maipagmalaki. Paano mo nakuha ito? Tanong ko. Napatingin sa ibaba si Ate Liza. Naiwan ni Mama ang phone niya sa mesa. Nag-pop up. Hindi ko sinasadya pero nakita ko. Bago pa ako makapagsalita, may boses mula sa likod namin. Ano yan? Pareho kaming napalingon. Si Tia Nena. At sa mukha niya, nakita ko ang halo ng takot at lungkot ng taong pagod ng pumili kung sino ang paniniwalaan sa sariling pamilya. Akala ko kakampi ko siya ng buo. Akala ko siya ang pinakamarupok pero pinakatapat sa gitna ng gulong ito. Pero nang makita niya ang screenshot, hindi siya agad nagalit kay Renato. Ang una niyang sinabi ay, "Esme, huwag mo namang palakihin. Ilibing muna natin ang lolo mo." Parang may pumutok na manipis na hibla sa loob ko. Hindi dahil mali ang sinabi niya, kundi dahil iyon ang eksaktong gusto ng mga may itinatago. Ang iurong ang totoo, ipagpabukas ang pagharap, at hayaan ng pagod at hiya ang pumatay sa loob mong lumaban. "Tia," sabi ko, pigil na pigil ang boses ko. Hindi ko pinalalaki. Sila ang gumagawa ng dahilan. Naupo siya sa monoblock na parang biglong nanghina. Ayoko na ng gulo, bulong niya. At doon ko unang naramdaman ang mas mabigat na panganib sa lahat. Hindi ang mga pekeng utang, hindi ang mga papel, hindi kahit ang testamento, kundi ang pagod ng mga mabubuting tao. Dahil kapag napagod ang tanging mga taong marunong mahiya, mas lalong lumalakas ang loob ng walang hiya. Hawak ko ang cellphone, nakatitig sa screenshot, habang sa loob ng bahay ay umaalinggawang ang boses ng naglilid ng dasal. At sa sandaling iyon, malinaw na sa akin. Hindi sapat na hintayin ko lang ang pagbasa ng testamento. Dahil bago pa iyon mangyari, sinisimulan na nilang ayusin ang kwento. Kapag dumating ang katotohanan, ako na ang magmukhang gahaman. At ang pinakamasakit, may isa ng taong inaasahang kakampi ko, na unti-unti nang tinutulak akong manahimik. Hindi ko malilimutan ang umagang binasa ang testamento ni Lolo. Hindi dahil iyon ang umaga na nanalo ako, kundi dahil doon ko unang naunyawaan na may mga pagkakataong ang pinakamabigat na pamana ay hindi lupa, hindi pera, at hindi pangalan, kundi obligasyong ayusin ang gulong iniwan ng mga taong buhay pa pero matagal nang nilamon ng pag-aangkin. Pagkatapos ng libing, hindi na ganoon karami ang tao sa bahay. Iba ang anyo ng isang tahanan kapag naihatid na ang patay. Yung mga upuan, tila mas malalayo ang pagitan. Yung mga tasa ng kape, mas malamig. Yung mga taong dating abala sa pakikiramay, biglang lumiliit ang boses at tumitigas ang mga tingin. Parang ang tunay na seremonya ay hindi sa sementeryo natapos, kundi nagsisimula pa lang sa sala ng bahay ni Lolo. Sa mahabang mesa sa gitna ng sala, naroon si Attorney Benjamin Loren, nakaayos ang mga papel sa harap niya. Katabi niya ang isang maliit na recorder na hindi naman ginagamit para sa drama, kundi para malinaw ang record ng pagbasa. Naroon si Tia Nena, maputla at halatang kulang sa tulog. Naroon si Tita Cora, maanos ang ayos ng buhok at damit na para bang may pupuntahang pormal na pagpupulong at hindi usapang pamilya.
Naroon si Tito Edgar, nakakross ang mga braso at mukhang hindi interesado, pero halata mong nakatuon ang tenga sa bawat detalye. At naroon si Renato, tahimik, nakaupo ng diretso, na para bang matagal na niyang ininsayo ang mukha ng isang taong handa sa anumang ligal na kahihintan. Ako ang huling umupo. Hindi ako nagmadali. Hindi ko sila bibigyan ng kahit anong kilos na pwedeng ipakahulugan bilang pagkasabik. Ang totoo, gusto kong tumayo na lang. Gusto kong umalis muna para huminga. Pero hindi na pwede. Dahil kung may natutunan ako sa lamay, iyon ay ito. Ang mga taong nagmamadali sa proseso ay umaasa na ikaw ang unang mapapagod. Tumingin sa amin si Attorney Ben. Bago ko basahin ang nilalaman, sabi niya, kailangan ko munang ipaalala na ang testamento ay hindi magic na papel na agad tinatapos ang lahat ng alitan. May proseso, may obligasyon, may accounting, at kung may mga objection, may tamang lugar at tamang paraan para iharap ang mga iyon. Narinig ko ang bahagyang pag-ubo ni Renato. Hindi siya nagsalita, pero sapat na ang maliit na kilos na iyon para sabihing hindi niya gusto ang tono ng paunang babala. Inayos ng abogado ang salamin niya at nagsimulang bumasa. Hindi ko naalala ang bawat salita. Ang naalala ko ay ang ritmo. Mabagal, tiyak. Parang bawat pangungusap ay sinadyang maging malinaw para walang makapagsabi sa bandang huli na hindi ko naintindihan. Binanggit ni Lolo ang pasasalamat niya sa mga taong tumulong sa kanya noong huling mga taon. Binanggit niya ang kahalagahan ng ancestral house, hindi bilang simpleng ari-arian, kundi bilang tahanan na hindi dapat basta ipagbili dahil lamang sa personal na kaginhawaan ng ilan. Binanggit niya na nais niyang manatili ang bahay sa pamilya hanggat may kayang mag-alaga rito ng maayos, at kung magkakaroon man ng usapin tungkol sa gastos, utang o reimbursement, lahat ng iyon ay dapat dumaan sa maingat na pagsusuri ng records at hindi lamang sa usapang bibig. Pagdating sa bahaging iyon, naramdaman kong may unti-unting paghigpit sa dibdib ng mga nakaupo sa mesa. Dahil malinaw na malinaw ang habilin. Walang agad-agad na bentahan, walang padalos-dalos na hadlan, at higit sa lahat, may isang linyang halos nagpatahimik sa lahat. Ang aking apong si Esmeralda Santos ang itinakda kong pangunahing tagapag-ingat ng aking personal na records at tagaugnay sa pagsusuri ng lahat ng claim o gastos na ihaharap laban sa aking ari-arian kasama ng payo ng aking abogado. Walang halos gumalaw sa loob ng sala. Hindi ako napanganga, hindi rin ako natuwa ng lantaran. Ang unang pumasok sa isip ko ay hindi may tiwala sa akin si Lolo, kundi kaya pala gusto nilang ilayo agad ako. Dahil hindi lang pala ako ordinaryong apo sa usapan. Ako ang inilagay ni Lolo sa gitna ng proseso na pinaplano nilang baliin. Mukhang malinaw naman pala, malamig na sabi ni Renato pagkatapos ng ilang segundo. Tagapag-ingat ng records, hindi ibig sabihin nun siya na ang may hawak ng lahat. Hindi sumagot agad si Attorney Ben, ibinaling muna niya ang tingin sa pahina. Tama, hindi ibig sabihin kanya ang lahat. Ibig sabihin, hindi rin pwedeng baliwalain ang tungkulin na inatang sa kanya. Tumikhim si Tita Cora. Attorney, with all due respect, maraming nagastos nitong huling mga buwan. Hindi naman pwedeng puro sentimental value ang paiiralin natin. May practical side ito. Walang tumatanggi sa practical side, kaya nga may accounting. Doon na pumasok si Tito Edgar. At ano kung may claims kami? Naglabas kami ng pera. Nasa karapatan niyo pong magharap ng claims, pero kailangang suportado ng malinaw na records, dates, nature of expense, at patunay na para nga iyon kay Ginoong Faustino Santos, hindi pwedeng general statement lang. Tahimik akong nakaupo, pero sa loob ko ay may mabagal na paglilinaw. Ito ang dahilan kung bakit hindi instant victory ang pagbasa ng testamento. Oo, malinaw na pinigilan ni Lolo ang mabilis na bentahan. Oo, malinaw na binigyan niya ako ng papel sa proseso. Pero ang papel na iyon ay hindi gantimpala. Tungkulin ito. At ang tungkuling iyon ay may kaakibat na gulo. Dahil sa oras na magsimula akong magsuri,
Ako ang lalabas na kontrabida sa paningin ng mga taong sanay sa shortcut. Pagkatapos basahin ng testamento, isa-isang inilapag sa mesa ang mga unang claim. Hindi ko inasahan na ganun sila kahanda. May folder si Renato, may envelope si Tita Cora, may stapled receipt si Tito Edgar. Parang hindi pamilya ang kaharap ko. Parang maliliit na negosyanteng pumasok sa audit na matagal nang inihanda ang depensa. Para malinaw na rin, sabi ni Renato, ito ang initial summary ng mga nagastos sa huling 8 buwan ni Lolo. May gamot, may pagkain, may assistance, may repair sa bahay, at may emergency advances. Iniabot niya ang 5 pahinang listahan kay Attorney Ben. Nag-abot din siya ng kopya sa akin. Kinuha ko iyon ng dahan-dahan. Sa unang tingin pa lang, may mali na. Hindi sa kabuuang halaga. Kahit malaki, pwede ko pang paniwalaan iyon kung tama ang detalye. Ang mali ay nasa himaymay. May mga petsa na alam kong hindi tugma sa mga araw na ako mismo ang kasama ni Lolo sa klinik. May caregiver fees sa mga panahong wala namang regular na bantay si Lolo, maliban kay Tia Nena at minsan kay Mang Tibo kapag may kailangang buhatin o bilhin. May repair materials para sa bubong na isinabay sa buwan ng tag-ulan, kahit na hindi naman inayos ang bubong ng panahong iyon. Alam ko dahil ako ang sinabihan ni Lolo noon na maglagay muna ng palanggana sa silid hanggang makahanap ng murang gagawa. At higit sa lahat, may linyang Advance for Property Concern Facilitation. Tumingin ako kay Renato. Ano to? Tanong ko. Kailangang asikasuhin ng ilang papeles sa lupa, sabi niya, para maiwasan ang problema. Nung buhay pa si Lolo? Preventive move lang. Hindi ako agad nagsalita, hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil gusto kong marinig ng lahat ang susunod kong tanong ng malinaw. May pahintulot ba siya? Tahimik si Renato. Mabilis na sumingit si Tita Cora. Esme, wag kang masyadong literal. Ang punto rito, may gumastos. Huwag mo namang ipagkaitang totoo. Hindi ko ipinagkakaitang totoo. Ang ayoko, pinagmumukhang utang ng patay ang mga gastos na hindi malinaw kung sino ang nag-utos, kailan ginawa, at para saan. Tumayo si Renato. Ano bang gusto mong palabasin? Na nagsisinungaling kami? Hindi ako tumayo. Mas lalo kong pinakalma ang sarili ko. Ang gusto kong palabasin, sagot ko, ay wala munang dapat kilalaning obligasyon hanggat hindi malinaw ang records. Sa gilid ng mata ko, nakita kong bahagyang tumanggo si Attorney Ben. Correct, sabi niya. At para maiwasan ng mas malaking sigalot, irerekomenda ko na ang lahat ng claim ay ilista ng buo, suportahan ng original documents kung mayroon, at isailalim sa pagsusuri. Hanggang hindi iyon tapos, walang batayang gamitin ng mga claim na ito para pilitin ang bentahan o paghahati ng anumang bahagi ng ari-arian. Iyon ang sandaling nakita ko ang unang bitak sa kumpiyansa ni Renato. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Mas tahimik pa nga siya kaysa dati. At iyon ang mas kinabahan ako. Dahil ang mga taong maingay, madaling basahin. Pero ang mga taong biglang tumatahimik pagkatapos masabihan ng walang bisa muna, madalas sila iyong nagsisimula ng mag-isip ng susunod na galaw. Natapos ang pagpupulong ng walang resolusyon. Iyon ang pinakamasakit na parte ng legal at procedural na laban. Wala iyong dramatic music, walang isang linya na biglang magpapabagsak sa kalaban. Ang meron lang ay papel, proseso at pagod. At sa pagod na iyon, doon dalas tinataya kung sino ang unang susuko. Bago umalis si Attorney Ben, lumapit siya sa akin sa may pintuan. Esme, sabi niya sa mababang boses, simula ngayon, itago mo lahat ng kopya, lahat ng petsa, lahat ng note, at huwag kang basta maniniwala sa anumang summary na ibibigay nila kung walang pinanggagalingan. Tama ba ang hinala ko? May minamanduhan na silang narrative? Hindi siya sumagot agad. Tumingin muna siya sa sala kung saan naroon sina Renato.
Ang mas madelikado sa pamilya ay hindi yung may gustong makinabang, kundi yung may panahong maghanda ng kasinungalingan. Pagkaalis niya, naiwan akong nakatayo sa harap ng bahay. Tahimik ang hapon. Sa malayo may tumatahol na aso, may batang nagbibisikita sa kalsada. May amoy ng tuyong dahon at lumang kahoy na naiinitan sa araw. Normal ang paligid, pero sa loob ng dibdib ko, alam kong hindi na normal ang lahat. Dahil nabasa na ang testamento, at sa halip na matapos ang laban, doon pa lang ito naging opisyal. May mga pagtataksil na madaling makita. Yung lantaran, yung may taas boses, yung may panunumbat na wala ng hiya. At may mga pagtataksil na mas mapanira dahil dumarating ang mga ito sa anyo ng payo, sa anyo ng taong mahinahon magsalita, sa anyo ng taong mukhang gusto ka lang protektahan. 3 araw matapos basahin ang testamento, tinawagan ako ni Attorney Gilbert de la Cruz, isang family friend na matagal nang kilala ni na Lolo at no ilang kamag-anak namin. Hindi siya ang abogado ng testamento, si Attorney Ben pa rin iyon. Pero si Gilbert ang tipo ng abogadong madalas tawagin ng mga tao kapag gusto nila ng praktikal na pakiusap bago umabot sa totoong banggaan. Nakakasama siya noon sa ilang birthday ni Lolo, ilang pista, ilang reunyon. Marunong makisama, marunong ngumiti sa tamang oras, marunong mukhang neutral. "Esme," sabi niya sa telepono, "pwede ba tayong magkape? May gusto lang sana akong ipaunawa sa'yo tungkol sa sitwasyon." Ayoko sana, pero tinanggap ko. Hindi dahil nagtitiwala ako, kundi dahil minsan kailangan mong marinig ang bersyon ng isang taong gustong akitin ka palayo sa tamang proseso para lalo mong makita kung saan sila natatakot. Nagkita kami sa isang maliit na kafe malapit sa plaza ng bayan. Hapon iyon, hindi matao. May ilaw na dilaw mula sa bintana at amoy bagong giling na kape. Umupo ako sa harap niya. Maayos siya, gaya ng dati. Plansyado ang polo, magaan ang boses, parang walang anunang mabigat na usapan na nakalutang sa pagitan namin. "Una sa lahat," sabi niya, "nakikiramay ako. Mabigat mawalan ng lolo." "Salamat po," sagot ko. "Diretsuhin ko na," sabi niya. "Ayaw kong lumala ang sitwasyon niyo. Nakikita ko kasi pwede pa itong maayos nang hindi na umaabot sa demandahan, restraining actions at kung ano-ano pang makakasira sa pangalan ng pamilya." "May demandahan na ba agad?" tanong ko. "Wala pa, at sana wala na. Depende po kung sino ang pipilit." Ngumiti siya ng kaunti. "Matigas ka talaga, tulad ng lolo mo." Hindi ko iyon itinuring na papuri. Lumabas siya ng isang manipis na folder. Hindi niya agad ibinigay. Pinatong lang niya sa mesa sa pagitan namin na parang paalala na siya ang may kontrol sa tempo ng usapan. "Ganito kasi," sabi niya. "May mga gastos talagang hindi mo nakita dahil hindi ka naman laging nandoon, at may ilang advances na ginawa para maprotektahan ang interests ng pamilya habang lumalala ang kondisyon ni Mang Faustino." "Anong klaseng advances?" "Administrative, facilitation, mga paunang asikaso sa property issues." Napakagat ako sa loob ng pisngi ko para hindi matawa sa sobrang maingat niyang pagpili ng salita. "Property issues na hindi ipinaalam kay Lola?" tanong ko. "Hindi naman sa ganoon," sabi niya agad. "Ang punto ko lang, minsan kailangan may taong mabilis magdesisyon." "Sa pag-aari ng taong buhay pa?" Iyon ang unang beses na bahagyang nawalan ng kinis ang mukha niya. "Esme," sabi niya, mas mababa ang boses, "huwag mo nang gawing moral crusade ang lahat. Matatanda na ang mga tiyahin mo, gusto lang nilang makasigurong hindi mahuhulog sa wala ang lahat." "Hindi ko po maintindihan. Paanong mahuhulog sa wala kung ang gusto lang ni Lolo ay ma-audit ang claims?" Tinitigan niya ako ng ilang segundo. Sa kanya dahan-dahang itinulak ang folder palapit sa akin. "Nandyan ang ilang kopya ng summary na pwede mong tignan. Hindi official, working set lang. Baka makatulong para mas maging reasonable ang approach mo." Binuksan ko ang folder. Mas malinis ito kaysa sa unang listahang ipinakita sa aming sa dahay. Mas organisado. May columns, may labels, may totals, at mas delikado. Dahil kapag ang kasinungalingan ay inayos ng maayos, mas madali itong paniwalaan.
May mga naka-attach na photocopy ng resibo, may handwritten acknowledgement slips, may isang pahina may pirma na sinasabing nag-abot daw si Renato ng kabuang halagang lampas 100,000 para sa medical and property preservation expenses. Property preservation? Napatingin ako kay Gilbert. Bakit may halong property-related expenses sa dapat sanay personal care at medical expenses? Tanong ko. Dahil konektado ang mga iyon. Hindi po, pinagsasama lang para lumaki ang claim. Sumandal siya sa upuan. Hindi mo ba naiisip na baka mas mapadali kung tanggapin mo na lang ang reasonable settlement? Halimbawa, kilalanin ng ilang claims, tapos magkaroon ng agreed reimbursement schedule o maliit na disposisyon ng likod na bahagi ng lupa. Disposisyon? Putol ko. Technical term lang. Technical term para sa pagbenta. Tahimik ulit siya. Ramdam kong doon papunta ang buong usapan. Hindi proteksyon, hindi pag-aayos, kundi pagpapalambot sa akin para pumayag sa isang bersyon ng ayos na pabor sa kampo nila. Attorney, sabi ko, maingat ang bawat salita. Kanino po talaga kayo galing ngayon? Sa sarili nyo o may kinausap sa inyo bago nyo ako tinawagan? Hindi niya ako sinagot ng diretsyo. At sa hinding kapagsagot, doon ko narinig ang totoong sagot. Minsan ang pagtataksil ay hindi nagmumula sa simpleng kasinungalingan. Minsan nagmumula ito sa taong ginagamit ang kanyang propesyon para gawing katanggap-tanggap ang mali. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko sinabi agad kay Tia Nena ang buong nangyari. Hindi dahil may itinatago ako sa kanya, kundi dahil nakikita kong ubos na siya. Namamaga ang paa niya, kulang sa tulog at halos hindi na kumakain ng maayos. Pero nang makita niya ang mukha ko, siya na rin ang nakaramdam na may hindi tama. May nangyari? Tanong niya. May gustong magpatawag sa akin sa gitna, sagot ko, para pumayag sa settlement bago pa matapos ang review. Parang napatanga siya. Anong settlement? Kilalanin ng ilang claims tapos magbawas o magbenta ng bahagi para sa reimbursement. Napaupo siya sa silya. Ang bilis naman. Hindi sila mabilis, Tia, sabi ko. Handa na sila bago pa tayo makapaghilom. Doon na siya umiyak. Hindi malakas, hindi hagulgol, yung tahimik na iyak ng paong pagod ng magmukhang matatag sa harap ng lahat. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan, sabi niya. Lahat may papel, lahat may paliwanag, pero pakiramdam ko may hindi tama. Lumuhod ako sa tapat niya at hinawakan ng mga kamay niya. May hindi talaga tama, at iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng magmadali. Sa gabing iyon, habang ang iba ay abala sa pag-uuwi ng mga natirang upuan at pinggan mula sa lamay, pumunta ako sa silid ni Lolo. Kinuha ko ang maliit na note na nakita ko sa drawer at muling binasa. Hindi lahat ng nag-abot ng pera ay nag-alaga. Huwag mang ipagkamali ang ambag sa pag-aangkin. At sa unang pagkakataon, hindi ko iyon binasa bilang simpleng paalala. Binasa ko iyon bilang depensa. Dahil kung ang laban nila ay numero, ang laban ko ay ugnayan ng numero sa katotohanan. Pagkatapos kinabukasan, hinanap ko si Mang Tibo. Dinala niya ako sa lumang bodega sa likod ng bahay kung saan nakasangit ang mga lumang kasangkapan ni Lolo. Sirang araro, kahon ng pako, mga lata ng pintura na tuyo na ang laman. Sa likod ng isang nakatagilid na cabinet, may maliit na bakal na kahon na kinakalawang sa gilid. Sigurado ka bang handa ka na? Tanong niya. Hindi ko agad sinagot, dahil alam kong kapag binuksan ko iyon, hindi na simpleng kutob ang hahawakan ko. Magiging katibayan na, at kapag may katibayan na, wala nang komportabling balik sa pagiging tahimik. Handa na po, sabi ko sa wakas. Iniabot niya ako ang susi. Pagbukas ko ng kahon, hindi ginto ang bumungad, hindi titulo, hindi dramatikong lihim na magpapatumba agad sa lahat. Mas mapanganib pa roon. May mga lumang notebook, may envelope ng resibo, may maliit na ledger, at may isang stapled na listahan, may petsa, may initials, may mga tala sa gilid na halatang sulat kamay ni Lolo. Sa itaas ng unang pahina, nakasulat, mga tumulong, mga nangako, at mga sumingil. Napatigil ang paghinga ko. Dahil sa simpleng linyang iyon, alam kong hindi lang pala niya nakikita ang nangyayari. Matagal na niya itong binibilang, at bigla kong naunawaan kung bakit gusto nilang ilayo ako.
Hindi lang dahil may papel ako sa testamento, kundi dahil may posibilidad na ako ang makakita ng listahang maglalagay sa tunay na mukha ng bawat isa sa tamang kolum. Kung may naghihintay sa akin sa kahon ni Lolo na parang himala, nadismaya siguro ako. Dahil ang laman noon ay hindi dramatic. Hindi ito yung klase ng ebidensyang pwedeng iwinawasiwas sa harap ng pamilya para sabihing, tapos na. Nahuli ko na kayo. Mas tahimik, mas mabusisik, at mas mabigat. Ang unang notebook ay kulay asul. Kupas na ang takip at halos humiwalay ng spirals sa gilid. Nung buksan ko, hindi mga personal na alaala ang laman, kundi records, petsa, pangalan, maliit may tala sa tabi ng bawat entry. March 14, Esme nag-abot 3,500 para sa laboratorio. Ayaw magparesibo, sabi ibalik ko na lang pagkaya. April 2, Nena bumili ng gamot 1,280. Kulang ng 300, galing sa alkansiya sa kusina. April 18, Renato dumalaw, may dalang prutas. Walang naiwan na pera. May 7, Edgran nangakong may kakilala sa munisipyo para sa tax concern. Wala pang malinaw. June 11, Esme sumama sa follow-up. Naghintay maghapon. Hindi ko na malayang nakahawak na pala ako ng mahigpit sa gilid ng mesa. Sa tabi ko, tahimik si Mang Tibo. Hindi niya ako minadali. Alam niyang may mga katotohanang kailangang ikaw mismo ang humawak bago mo paniwalaan. Binuksan ko ang ikalawang notebook. Mas masakit. Dahil naroon ng mas personal na mga linya. Hindi diary sa malambing na paraan, kundi mga obserbasyon ng matandang ayaw mawalan ng sariling isip. Ayokong ipagbili ang bahay dahil lang sa pagod na sila rito. Ang pagod pwedeng pag-usapan. Ang bentahan hindi dapat minamadali. Si Renato laging may dalang plano. Kapag may planong lupa, laging may kasunod na pakiusap. Si Cora, takot mapag-iiwanan ng kapatid, kaya pumipirma minsan nang hindi muna nag-iisip. Napapikit ako. Hindi dahil nakakagulat, kundi dahil napakalinaw. At habang mas nagiging malinaw, mas lalong humihirap ang susunod kong hakbang. Dahil pwede ko ngang gamitin ang mga ito para bumangga. Pero sa oras na ilabas ko ang ganitong klaseng record, hindi lang claim o reimbursement ang masasaktan, pati ang huling natitirang tabing ng pamilya. May iba pa po? Tanong ko. Kahit ramdam kong sapat na sana iyon para hindi ako makatulog ng mahimbing. May inaabot si Mang Tibo na isa pang envelope, hindi makapal. 2 pahina lang. Hindi ko alam kung dapat ko bang basahin, sabi ko. Kung ikaw ang tinukoy niyang tagapag-ingat, ikaw ang bahala. Dahan-dahan kong binuksan. Hindi legal memo, hindi rin affidavit. Sulat ni Lolo. Hindi mahaba. Wala pang isang buong pahina ang pangunahing sulat. Pero bawat pangungusap parang diretso sa buto. Esme, kung ikaw ang nagbabasa nito, ibig sabihin hindi na ako nakaabot para ipaliwanag ng harapan. Alam kong hindi ka mabilis mag-angkin, kaya sa'yo ko iniwan ng mabibigat. May mga aabuso sa salitang tulong para maging puhunan sa pag-angkin. May mga gagamit ng pagod ng iba para itulak ang bentahan. Huwag kang matakot sa proseso, pero huwag ka ring magpadala sa galit. Kung may utang ako, bayaran ng tama. Kung may kasinungalingan, itama ng malinaw. At kung may pagkakataong manira ka ng higit sa kailangan, huwag mo nang ituloy. Ang bahay na ito, kung maiiwasang masira ang apelido ko, ayusin man ang may silbi sa mas marami, hindi sa pinakamaingay. Ilang beses kong binasa ang huling 3 linya. Kung may utang ako, bayaran ng tama. Kung may kasinungalingan, itama ng malinaw. At kung may pagkakataong manira ka ng higit sa kailangan, huwag mo nang ituloy. Doon ako napaupo. Hindi dahil natalo ako ng emosyon, kundi dahil biglang mas humirap ang laban. Kung wala ang sulat na iyon, mas madali sana, mas diretso.
Hanapin ang butas, idiin ang mali, ipahiya ang nagsinungaling, tapusin. Pero hindi ganoon ang bilin ni Lolo. Gusto niyang hustisyang malinaw, hindi paghihiganting lasing sa sama ng loob. At iyon ang mas mahirap. Dahil sa totoo lang, gusto kong magalit ng buo. Gusto kong patunayan kay Renato na hindi pwedeng burahin ang mga taong hindi marunong magtago ng resibo dahil tunay silang nag-alaga. Gusto kong ilabas ang lahat ng tala at ipabasa iyon sa buong angkan. Gusto kong ipadama sa kanila ang bigat ng bawat biyahe, bawat inabono, bawat gabing ako ang tinatawagan habang sila ay wala. Pero paano kung may punto si Lolo? Paano kung may paraan para itama ang mali nang hindi ko kailangang durugin ang lahat hanggang sa wala nang matira? Doon nagsimula ang tunay kong laban. Hindi laban sa mga claim, hindi laban sa mga papel, kundi laban sa sariling tukso na gumanti ng lampas sa kailangan. Bandang hapon, dinala ko ang ilan sa mga notebook kay Ate Ben. Hindi lahat, hindi pa. Pinili ko muna ang mga pahinang direktang may kinalaman sa dates, care records, at mismong pattern ng mga pangako at walang follow-through. Tahimik niyang binasa ang ilan, saka marahang ipinatong sa mesa. Mas mahalaga ito kaysa maraming malalaking salita sa affidavit, sabi niya. Pwede po ba itong gamitin? Bilang koroboratibong record, oo. Hindi ito otomatikong panalo, pero malakas itong pantapat sa malalabong claims, lalo na kung may inconsistency sa petsa at nature ng gastos. Kung ilalabas ko ang buong sulat niya, tanong ko. Tumingin siya sa akin ng matagal. Legal value, limitado. Moral value, napakabigat. Masisira po ang pamilya. Tanungin mo muna ang sarili mo, sagot niya. Kung pamilya pa ba ang tawag sa grupong sabay-sabay naghahanda ng kwento laban sa isang taong hindi na makapagsalita? Hindi ako nakasagot agad dahil iyon ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Pagbalik ko sa ancestral house, nadatnan ko sina Renato sa may bakuran. May kausap siyang dalawang lalaki na hindi ko kilala. Nakaturo sila sa likod na bahagi ng lote, malapit sa dating taniman ni Lolo ng bayabas. Hindi ako lumapit agad, pinanood ko muna. Isa sa mga lalaki ay may hawak na metro, yung isa ay may folded na papel na parang rough sketch o lot plan. Nang makita ako ni Renato, agad niyang pinutol ang usapan. Naglakad palapit sa akin na parang wala lang. Sina sila? Tanong ko. May tinitignan lang. Bakit may metro? Estimate. Estimate ng ano? Esme, huwag kang praning. Hindi ako gumalaw. May freeze sa bentahan hanggat hindi malinaw ang claims, sabi ko. At lalong walang dapat nag-estimate ng lote nang hindi alam ng lahat. Hindi naman bentahan agad yan, sagot niya. Information gathering lang. Doon ko unang ginamit sa kanya ang isang bagay na matagal kong pinipigil. Hindi sigaw, hindi pananakot, kundi malinaw na proseso. Simula ngayon, sabi ko, lahat ng usapang may kinalaman sa claim, gastos, bahay at lupa, dapat documented. Walang verbal, walang pabulong, walang survey-survey sa likod ng hindi alam ng abogado. Natawa siya ng maikli. At sino ka para magdikta? Hinugot ko mula sa bag ang kopya ng bahagi ng testamento. Hindi ako nagdidikta. Sinusunod ko ang iniatang ni Lolo. Tinignan niya ang papel, tinignan sa akin. At sa wakas, nakita ko sa mukha niya ang isang bagay na hindi ko nakita mula sa gabi ng lamay. Hindi takot, hindi pa, pero abala. Dahil naintindihan niyang hindi na ako yung apong pwedeng tapikin lang sa balikat at sabihing huwag makialam. At mas naintindihan niyang may hawak na akong hindi niya inaasahang makikita ko. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naroon sa lamesa ang notebook ni Lolo, ang sulat niya, at ang partial copies ng mga claims. Sa labas, tahimik ang buong bahay. Wala na ang mga bisita ng lamay, wala na ang bulaklak, wala na ang rosaryo. Ang natira ay ang tunay na anyo ng pamilya kapag wala nang nakikiting.
At doon, sa gitna ng katahimikan, ginawa ko ang unang tahimik na hakbang na alam kong magpapasimula ng domino. Sinulat ko ang listahan ng kailangan kong gawin. Una, i-freeze ang anumang informal move sa lote gamit ang formal na written objection. Hilingin ang original documents ng lahat ng claims, hindi summary lang. Kumuha ng certified copies ng tax at property records para makita kung may sinimulan silang facilitation na hindi alam ni Lolo. Ihiwalay ang totoong nagastos sa imbentong dinagdag. Protektahan si Tia Nena sa anumang pipirmahan pa sa pagod. Itago muna ang sulat ni Lolo hanggang sa malinaw kung kailan ito dapat ilabas. Pagkatapos kong isulat iyon, huminto ang kamay ko. Kasi may isang bagay pang hindi ko naisulat. Ang pinakamahirap. Ano ang gagawin ko kapag napatunayan kong nagsinungaling sila at may pagkakataon akong wasakin silang ng buo? Wala pang sagot ang gabing iyon, pero alam ko na ang susunod. Hindi ako sisigaw, hindi ako magwawala, hindi rin ako aasa sa isang malaking komprontasyon. Dahil ang tunay na ganti minsan, hindi ibinabato, inaayos. Isa-isa, tahimik. At kapag nagsimula na ang proseso, saka mo lang maririnig kung gaano kalakas ang tunog ng kasinungalingang bumibigay. May mga laban na hindi nagsisimula sa sigaw. Nagsisimula sila sa papel, sa maayos na petsa, sa malinaw na pagtutol, sa paraang kayang ipaliwanag kahit ulit-ulitin pa sa harap ng barangay, ng notaryo, o ng sarili mong konsensya. Iyon ang pinili ko. 3 araw matapos kong mabasa ang sulat ni Lolo at makita ang unang buo-buong anyo ng records niya, bumalik ako sa bayan kasama si Attorney Ben. Hindi ako nagsuot ng kung anong damit na pangbanggaan. Simple lang, puting blouse, maong, buhok na nakapusod. Hindi ko kailangang magmukhang matapang. Kailangan ko lang magmukhang hindi pagod sumunod sa proseso. Una naming pinuntahan ang opisina ng notaryo kung saan dati raw pinupuntahan ni Renato para sa kung ano-anong facilitation. Hindi ako pumasok ng may init ng ulo. Inilatag ko lang ang kailangan. Written objection sa anumang preliminary move, kaugnay ng bentahan, partition, o disposition ng kahit anong bahagi ng ancestral property hanggat hindi nare-resolba ang claims at hindi natatapos ang pagsusuri ng records base sa testamento. Tahimik lang ang staff. Sanay ang mga opisina sa ganitong klase ng tono. Walang drama, pero ramdam mong may pinipigilan. Habang pinapareceive namin ang sulat, napansin kong nagkatinginan ng 2 tauhan nang banggitin ni Attorney Ben ang pangalan ni Renato at ang salitang advance facilitation. Iyon pa lang, may naaninag na akong maliit na bitak. Hindi ko iyon ipinagdidiwang dahil sa ganitong laban, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng pahiwatig. Kailangan laging may kasunod na papeles. Pagkatapos noon, dumiretso kami sa munisipyo para humingi ng certified copies ng tax declarations, recent assessments at anumang record ng inquiry o movement na may kaugnayan sa likod na bahagi ng lote sa nakalipas na taon. Hindi agad ibinibigay ang lahat, lalo na kung hindi ka ang registered owner o wala kang kumpletong authority. Pero dahil malinaw ang papel ko sa testamento at may guidance mula sa abogado, sapat iyon para masimula ng formal request. Habang nasa hallway ako ng munisipyo, doon ko unang naramdaman ng pagod sa tuhod. Hindi dahil sa haba ng pila, kundi dahil iyon yung klase lang pagod na galing sa pagkakaalam na ang ginagawa mo ay tama pero hindi mabilis. At kapag hindi mabilis ang hustisya, maraming tao ang magpaparamdam sa'yo na ikaw ang nagpapabigat sa sitwasyon. Ikaw ang nagpapatagal. Ikaw ang hindi marunong makisama. At tama nga. Pagsapit pa lang ng hapon, tumawag na si Tita Cora. Ano ba itong ginagawa mong pagsusulsol? Bakit may mga sulat-sulat ka pang pinapadala? Parang ipinapahiya mo kami sa mga opisina. Nasa tricycle ako noon, pauwi sa bahay. Tahimik ang paligid, maliban sa ugong ng makina at sa hangin na humahampas sa mukha ko. Wala akong pinapahiya,
sagot ko. Pinapalilinaw ko lang. Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang natin ng tayo-payo? Pamilya tayo. Halos mapangiti ako sa pait ng timing. Kapag gusto nilang pirma ka lang ng pirma, hindi ka pamilya. Istorbo ka. Pero kapag nagsimula ka ng magtanong ng tama, bigla kang naaalalang kapamilya. Pamilya tayo, sagot ko. Kaya mas lalong dapat malinaw. Narinig kong bumuntong hininga siya. Hindi mo ba naiisip na nakakahiya ito sa pangalan ng lolo mo? Doon ako natahimik ng isang segundo. Dahil iyan ang pinakamadaling sandata ng mga taong ayaw sa proseso, ang hiya. Mas nakakahiya, sabi ko ng marahan. Kung may pangalan si Lolo sa mga gastusin, hindi niya inutos at sa usapang lupa na hindi niya pinayagan. Hindi na siya nakasagot agad. Maya-maya, bumaba ang boses niya. Sinasaktan mo ang sarili mong pamilya. Hindi ako ang unang gumawa niyan, tita. Pagbaba ko ng tricycle, nadatnan ko si Tia Nena sa may kusina. May hawak siyang baso ng tubig at halatang namumugto na naman ang mata niya. Sanay na akong makita siyang pagod, pero iba ang ekspresyon niya ng gabing iyon. Parang may pinagdaraanan siyang ayaw niyang sabihin. Anong nangyari? Tanong ko. Umupo siya sa silya at pinisilang ulo niya. Pumunta rito si Renato kanina. Nanikipang sikmura ko. Anong sinabi? Sabi niya, mali raw na inilalabas mo sa mga opisina ang usapan, na baka raw sa huli, pati ako maipit. Gusto kong murahin ang lahat ng dahan-dahang paraan ng pananakot sa mundong ito. Iyong hindi ka sisigawan, hindi ka sasaktan, pero ipaparamdam sa'yo na kasalanan mo ang lahat ng pwedeng sumabog. May pinapirmahan ba sa'yo? Tanong ko. Doon siya bahagyang napatingin sa gilid. At doon ko naintindihan. May iniabot siya sa akin, isang pirasong papel, hindi notarized, pero malinaw ang pakay. Simpleng declaration na kinikilala raw ni Tia Nena ang mga naunang yastos at advances ni Renato at Tito Edgar para kay Lolo, subject to final internal family settlement. Internal family settlement. Yun na naman. Tia, pinirmahan mo ba? Umiling siya agad. Hindi, pero napalulok siya. Sabi niya, kung hindi ako makikiisa, baka ako raw ang sabihing walang naitulong. Tumayo ako. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil hirap akong tiisin ang bigat ng tanong na gusto kong isigaw sa ere. Hanggang kailan ginagamit ng mga taong ito ang pagod ng isang mabuting tao para pilitin siyang pumirma sa sariling pagsadsad? Hindi ako sumigaw, hindi ako nagdabog. Kinuha ko lang ang papel, nilagyan ng petsa sa likod kung kailan ito ibinigay, at isinama ko sa envelope ng mga dapat itago. Simula noon, binantayan ko na ang bawat papel na dumadaan sa bahay. Kung may dumadating na sulat, kinukuhanan ko ng larawan. Kung may nagpapaabot ng mensahe, isinusulat ko ang oras at kung sino ang nagdala. Kung may nagsasabing, wala naman iyong masama, mas lalo kong sinusuri. Makalipas ang 2 araw, dumating ang unang certified copies mula sa munisipyo. Kasama ako ni Attorney Ben nang buksan namin ang dokumento sa maliit niyang opisina. Amoy lumang folder at papel na nabilad sa electric fan ng buong kwarto. Sa mesa niya, maayos ang mga stamp pad, law books at kahon ng paper clips. Walang arte ang opisina, pero ramdam mong maraming pamilya na ang nabuo at nasira sa mga salitang dumaan dyan. Isa-isa naming tinignan ng records. Walang approved na bentahan, wala ring formal na transfer process. Pero may mas mahalaga kaming nakita. May 2 magkaibang inquiry entries sa loob ng huling 6 na buwan tungkol sa likod na bahagi ng lote. Hindi iyon iligal sa sarili lang, pwedeng magtanong ang sino man. Pero ang contact person na nakarehistro sa isang inquiries ay hindi si Lolo, hindi rin si Tia Nena, si Renato. At sa remark section, may isang linyang hindi dramatic pero sapat para sumikip ang dibdib ko. Possible partial disposal to cover anticipated obligations. Anticipated obligations. Hindi aktwal, hindi napatunayan,
Anticipated. Ibig sabihin, bago pa man mamatay si Lolo, may umiikot ng ideya na pwedeng gawing batayan ng inaasahang obligasyon para itulak ang bentahan ng parte ng lupa. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ano pong ibig sabihin nito sa kabuuan? Tanong ko. Na may nag-iisip na ng bentahan bago pa malinaw ang anumang obligasyon. Sagot ni Attorney Ben. At kung itutugma natin ito sa claim summaries, may pattern. Pattern. Yun ang salitang matagal ko nang inihintay. Dahil ang isang mali, pwedeng pagkakamali. Pero kapag may pattern, intensyon na iyon. Hindi pa rin kami nag-anunsyo. Hindi pa rin ako humarap kay Renato para ipamukha ang natuklasan ko. Hindi pa panahon. Sa halip, naghanda kami ng ikalawang hakbang. Formal request for originals of all receipts and proof of payments with note that undated summaries and unsupported expenses would be challenged. Hindi ito kasing saya ng eksena sa pelikula. Wala itong sampalan, wala itong palakpakan. Pero nang natanggap ni Renato ang kopya ng sulat na iyon, nakita ko mismo ang maliit na pagbabago sa mukha niya. Hindi na siya kumpante. Naging maingat siya. At sa mga sumunod na araw, iyon ang nagsimulang magpabago sa kilos ng lahat sa bahay. Si Tita Cora, na dating panayang praktikal lang tayo, biglang naging baka pwedeng i-review muna ang ibang items. Si Tito Edgar, na dating tila sigurado sa mga claims, biglang nagsabing hindi naman lahat yan ay sa akin nanggaling, pinagsama-sama lang. Si Ate Liza, na dating pabulong kung magsabi ng balita, ngayon ay kusa nang nagsasabi kung sino ang dumalaw at anong pinag-uusapan sa kusina. Ito ang tunay na social consequence sa probinsya. Hindi yung biglang kinukutya ka ng buong barangay sa plaza, kundi yung unti-unting nawawala ng dating bigat ng pangalan mo sa mga taong laging mong inaasahang kakampi dahil nararamdaman nila na may kulang sa kwento mo. Mas maliit na ang boses ni Renato sa bakuran. Mas kaunti ang napapapayag niyang tahimik. Mas hirap siyang magmukhang natural. At sa una kong tahimik na hakbang, nagsimula na ang domino. Hindi pa tapos. Hindi nga nagsisimula ang pinakamabigat. Pero sa wakas, may isang bagay na malinaw na. Hindi nila ako napatigil. At sa laban na ito, minsan, iyon na muna ang unang panalo. May kakaibang klase ng katahimikan kapag nagsisimula ng mahuli ang isang tao. Hindi siya biglang umiiyak. Hindi rin laging nangangatog. Minsan, mas dumadami lang ang paliwanag. Mas humahaba ang mga hindi mo kasi naiintindihan. Mas dumadami ang para naman sa lahat ito. At habang humahaba ang paliwanag, mas lumilinaw sa akin na papalapit na kami sa puntong wala nang pwedeng itago sa likod ng magandang intensyon. Nang ipatawag ni Attorney Ben ang magkabilang panig sa bahay para sa maayos na pagsusuri ng claims, hindi lahat ay present agad. Sabi ni Renato may lakad. Sabi ni Tito Edgar may trangkaso. Sabi ni Tita Cora, gusto raw niyang ipagpaliban dahil mainit pa ang ulo ng lahat. Pero dumating din sila. Dahil alam nilang habang tumatagal, mas lalong dumadami ang dokumentong hindi nila hawak ang direksyon. Sa mesa ulit kami naupo, parehong lugar kung saan binasa ang testamento. Pero iba na ang timpla ngayon. Wala nang mabangong kape o maingat na pakilamdam. Ang naroon ay calculator, folders, original receipts na tila sa pilitang hinanap sa kung saan-saan, at mga mukhang halatang kulang sa tulog dahil hindi na sapat ang dating mga summary lang. Ako ang unang nagsalita. Hindi tayo nandito para magsiraan, sabi ko. Nandito tayo para malinaw kung alin ang totoong nagastos para kay Lolo. Alin ang walang sapat na batayan at alin ang hindi dapat isinama sa claims laban sa ari-arian. Magandang pakinggan, sabi ni Renato, malamig ang tono. Pero sa totoo lang, para mo na rin kaming nililitis. Hindi ako umatras. Kung maayos ang records, wala kayong dapat ikatakot. Madaling sabihin yan kung hindi ikaw ang gumastos. Yun ang paborito niyang linya.
ang umangkin sa pagod kahit hindi naman malinaw kung sa kanya galing. Isa-isang dumaan ang mga item. May ilang lehitimo, hindi ko yon itinanggi. May gamot na totoong binili. May ilang bayad sa check-up at transport na malinaw naman ang resibo at tugma sa petsa. At ayon sa bilin ni Lolo, kung may utang, bayaran ng tama. Kinilala ko ang mga yon. Hindi ako naghanap ng butas para lang makatipid. Hindi yon ang laban ko. Pero habang tumatagal, mas maraming item ang nagkakaproblema. Yung caregiver fees na hindi tugma sa petsa ng sinasabing serbisyo, yung repair expenses na walang matching delivery slips, walang litrato, at hindi naman talagang nangyari sa sinasabing buwan. Yung property preservation costs na ang totoo'y fees para sa inquiry at movement na hindi naman pinahintulutan ni Lolo. At higit sa lahat, yung lump sum acknowledgement na sinasabing nag-abot si Renato ng malaking halaga pero walang malinaw na source at walang pirma ni Lolo o ni Tia Nena. Pwede namang verbal ang usapan noon, depensa ni Tita Cora. Hindi naman lahat kailangan may pirma. Tama, sabi ko. Kaya nga tinitingnan ng pattern. At ang pattern dito, halo-halo ang medical, household at property items para magmukhang iisang obligasyon. Tumingin si Tito Edgar kay Renato. Maliit na tingin lang pero kita kong doon nagsimulang mabasag ang iisang pader nila. Minsan, hindi mo kailangang wasakin agad ang kalaban. Kailangan mo lang ibalik sa bawat tao ang sariling timbang ng kasinungalingan niya. Kapag hindi na nila kayang sabay-sabay buhatin, sila na mismo ang bibitaw. At yun nga ang nangyari. Nag-base lang naman kami sa sabi-sabi mo, biglang sabi ni Tito Edgar kay Renato. Ikaw ang nagsabing ilagay na rin ng mga asikaso sa lote dahil for the family naman. Napatitig si Renato sa kanya. Ngayon mo sasabihin yan? Ano bang gusto mo? Akuin ko lahat? Hindi ko sinabing akuin mo. Bakit nung gumuguhit ka ng estimate sa likod, parang desidido ka ng ibenta yung parteng iyon? Biglang tumahimik ang buong mesa. Hindi ako umimik. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi minsan ang pinakamabisang paraan para lumabas ang totoo ay huwag mong putulin ng taong nagsisimula ng maubos. Mabilis na sumingit si Tita Cora. Tama na, pamilya tayo. Pamilya? Biglang natawa si Tito Edgar pero wala iyong saya. Noong gusto niyang palabasing wala si Esme sa lahat ng gastos, pamilya ba iyon? Noong gusto niyang pirmahan ni Nena ang mga papel habang lutang sa puyat, pamilya ba iyon? Nag-iba ang kulay ng mukha ni Renato. Binabaliktad mo ako, sabi niya. Hindi kita binabaliktad, sagot ni Tito Edgar. Ikaw ang nagmadali. Hindi ko inakalang dito mababasag ang unang malakas na depensa nila. Hindi sa malaking ebidensya, hindi sa dramatikong revelasyon, kundi sa simpleng pagod ng isang kasabwat na ayaw ng masalo mag-isa ang bigat ng planong hindi naman niya lubos na kontrolado. Naglabas noon si Attorney Ben ng Certified Inquiry Records mula sa munisipyo. Inilapag niya sa mesa. Para sa linaw ng lahat, sabi niya, may documented inquiry na ginawa kaugnay ng partial disposal ng likod na bahagi ng lote bago pa man malinaw ang anumang obligasyon. At ang contact person sa record na ito ay si Renato. Hindi sumagot si Renato. Gusto mo bang itanggi? Tanong ko. Doon niya ako tinignan ng diretsyo. Hindi na maayos, hindi na kampante. Nandun na ang unang totoong bitak ng taong sanay magkontrol ng kwento pero nahuhuli na sa sarili niyang timeline. Hindi ko itatanggi ang inquiry, sabi niya. Inquiry lang naman niyon. Pero bakit? Tanong ko. Bakit mo sinimulang isipin ang bentahan habang buhay pa si Lolo? Dahil may kailangan tayong paghandaan. Anong paghahandaan? Yung mga obligasyong kayo rin ang bumuo? Tumayo siya bigla. At ikaw? Boses niya mas mataas na ngayon kaysa dati. Ano bang akala mo sa sarili mo? Dahil lang ikaw ang laging naiuutusan sa check-up, ikaw na ang may karapatang husgahan kaming lahat?
Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko sa linyang iyon. Hindi dahil bago ito, kundi dahil sa wakas, lumabas din ang totoo niyang tingin. Para sa kanya, ang pag-aalaga ay utos lang, hindi pagpili, hindi pagmamahal, hindi pananagutan. At least, sabi ko ng marahan, iyong pagod ko, hindi ko ginawang puhunan sa pag-aangkin. Parang may humampas na katahimikan sa buong sala. Umupo si Renato. Hindi na siya sumagot agad. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakita kong napatingin sa akin si Tia Nena nang hindi takot, kundi malinaw. Parang ngayon lang niya narinig ang linya na matagal na niyang gustong sabihin pero hindi niya kayang bigkasin. Natapos ang pulong na may 3 mahalagang bagay. Una, kinilala ang ilang totoong gastos at nilista ng hiwalay para sa tamang reimbursement. Ikalawa, tinanggal sa claim set ang lahat ng hindi suportado o halatang property pushing items. Ikatlo, pumayag si Renato sa harap ng abogado at ng mga kapamilya na itigil ang anumang usapang bentahan o disposisyon ng lote hanggat hindi tapos ang kabuuang accounting at family settlement process. Sa papel, malaking hakbang iyon. Pero hindi pa iyon ang pinakamahirap na bahagi. Dahil pagkaalis ng lahat, naiwan ako sa sala kasama si Attorney Ben at si Tia Nena. May hawak ako sa bag ko ng sulat ni Lolo. Yung sulat na pwede kong gamitin para durugin pa ng lubusan ang natitirang kredibilidad ni Renato at Tita Cora. Hindi na siguro sila makakabangon sa pamilya kapag inilabas ko iyon sa tamang pagkakataon. Kailangan pa ba? Tanong ni Attorney Ben, na parang nababasa ang bigat sa mukha ko. Hindi ko agad nasagot. Sa totoo lang, gusto ko. Gusto kong tapusin na. Gusto kong ilantad kung paano binilang ni Lolo ang mga pangako nilang walang laman. Gusto kong malaman ng lahat na matagal na silang nakikita ng matanda. Gusto kong ipamukha sa kanila na kahit siya, hindi sila pinagkatiwalaang ng buo sa mga bagay na may kinalaman sa bahay at lupa. Pero may naalala ko. Kung may pagkakataong manira ka ng higit sa kailangan, huwag mo nang ituloy. Hindi ko kinaya ang bigat ng desisyong iyon noon pa man. Pero sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Hindi dahil gusto kong iligtas si Renato, hindi dahil gusto kong protektahan ang hiya nila, kundi dahil ayokong gawing eksena ang huling tingin ni Lolo sa pamilya niya. Kung may sapat ng paraan para itama ang claims, itigil ang bentahan, at obligahin silang magbayad sa tama, bakit ko pa sisirain ng tuluyan ang natitira? Hininga ako ng malalim. Hindi ko muna ilalabas ang sulat, sabi ko. Napatingin si Tia Nena sa akin. Sigurado ka? Hinding-hindi ko kakalimutan, sagot ko. Pero ayokong gawing itong kutsilyo kung sapat na ang ilaw. Hindi ako sigurado kung tama iyon, pero alam kong iyon ang pinakamalapit sa gusto ni Lolo. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman kong hindi lang ako lumalaban para manalo. Lumiliit na rin ang spasyo ng galit sa loob ko. Hindi pa kapatawaran iyon, pero hindi na rin iyon purong paghihinggala. At minsan, iyon ang pinakamahirap na parte ng hustisya. Akala ng marami, ang pinakamagandang wakas sa ganitong klaseng kwento ay iyong may luluhod, iyong may iiyak sa harap ng maraming tao, iyong may sisigaw ng patawad habang lahat ay nakatingin. Pero hindi ganoon ang nangyari sa amin. At sa totoo lang, mabuti na rin. Dahil habang tumatanda ako, mas lalo kong nauunawaan na hindi lahat ng totoo ay kailangang ihalukay sa pinakamaingay na paraan para maging makatarungan. Minsan, ang pinakamatinding bayad ay hindi kahihiyan, kundi obligasyong ayusin ang pinsalang ikaw mismo ang nagtangkang likhain. 2 linggo matapos ang huling pulong sa bahay, natapos ang unang kabuuang accounting. Kasama si Attorney Ben, inilatag namin ang malinaw na listahan. Alin ang totoong gastos, alin ang hindi suportado, alin ang dapat ibalik, at alin ang hindi maaaring ipasa sa ari-arian ni Lolo. Hindi lahat natuwa, pero sa puntong iyon,
Pagod na rin ang lahat para itulak pa ang kasinungalingang wala ng sapat na sandalan. Ang pinakamahalaga, may formal written undertaking na pirmado ni Renato, Tito Cora at Tito Edgar. Hindi ito dramatic confession. Hindi rin ito love letter sa katotohanan. Isa lang itong malinaw na dokumento na nagsasabing, una, wala munang anumang bentahan, partition, or disposition ng kahit anong bahagi ng ancestral house at lote. Ikalawa, ang mga unsupported claims ay binabawi at hindi naiigiit laban sa estate. Ikatlo, ang mga lehitimong gastos na kinilala ay babayaran mula sa tamang pondo ng ari-arian sa malinaw at dokumentadong paraan. Ikaapat, ang anumang gastos na inihalo sa property facilitation o sariling hakbang ng walang panghintulot ni Lolo ay hindi isasama at mananatiling personal na pananagutan nilang gumawa. Ikalima, bilang pag-aayos sa nasirang tiwala at bilang pagsunod sa diwa ng habilin ni Lolo, may ilalaan na bahagi ng taunang kita mula sa pinauupahang maliit na tindahan sa harap ng property para sa isang proyektong panlipunan na iuugnay sa pangalan niya. Iyon ang bahaging hindi nila inaasahan. Dahil hindi ko hiniling na lumuhod sila. Hindi ko hiniling na ipahiya sila sa harap ng buong angkan. Ang hiniling ko ay ito. Kung talagang nais ninyong maayos ang iniwang gulo, hindi sapat na umatras lang kayo. Kailangan ninyong tumulong sa pagbawi. Ang ancestral house ni Lolo ay hindi ibebenta. Hindi rin hahatiin agad. Sa halip, ang lumang silid sa harap, iyong dating tambayan niya kung saan may lumang mesa, sirang radyo at aparador ng records, ay inayos at ginawang maliit na community help desk at archive corner para sa barangay. Hindi ito libreng law office. Hindi ito malaking foundation. Mas simple. Mas totoo. Isang espasyo na may dalawang pangunahing gamit. Una, doon inayos at inipon ang lahat ng personal records, care notes, at practical documents ni Lolo. Hindi para sa drama, kundi magsilbing paalala sa pamilya na ang pag-aalagay ay may kasaysayan at hindi dapat binubura. Ikalawa, isang beses kada buwan, may libreng konsultasyon doon para sa mga senior citizen at pamilya sa barangay tungkol sa simpleng usaping dokumento, authorization letters, medical record organization, property reminders at tamang pag-iingat sa papeles para hindi sila maipit sa mga pakiusap at minamadaling pirmahan. Iyon ang huling habilin na tinupad ko sa paraang ako rin mismo ay hindi inaasahang maihisip ko. Hindi center sa mga mayayaman. Hindi memorial na puro pangalan. Kundi isang tahimik na lugar na ang silbi ay pigilan ang ibang pamilya na maranasan ang halos nangyari sa amin. At ang mas bigat, ang unang pondo para sa pag-aayos mang silid, pagbili ng filing cabinet, mesa, ilaw at basic supplies ay hindi nanggaling sa akin. Nanggaling iyon sa obligasyong ipinatawad sa mga nagtulak ng maling claims. Hindi ko sila siningil bilang parusa. Sinisingil ko sila bilang pagkukumpuni. Iyon ang fresh na wakas na hindi ko pa nagagawa noon. Hindi lang pagbabalik ng nawala, kundi pagpapagamit ng mismong puwersang sumira para tumulong mag-ayos. Nung araw na natapos ang maliit na silid, tahimik lang ang lahat. Walang ribbon cutting, walang epic speech. Nandoon si Tia Nena. May baon na pandesal at kape. Nandoon si Mang Tibo. Bitbit ang lumang upuan ni Lolo na nilagyan lang namin ng bagong sandalan. Nandoon si Ate Liza, tumutulong mag-ayos ng folders. Maging si Tita Cora ay dumating. Hindi na mataas ang noo. At kusa niyang inilapag ang isang kahon ng plastic envelopes at bond paper nang walang mahabang paliwanag. Si Renato, huli sa lahat. Hindi siya lumapit agad sa akin. Nasa may pintuan lang siya. Nakatingin sa loob ng silid na dati ordinaryong kwarto lang ng matanda. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit siya. Hindi ko akalaing dito hahantong. Sabi niya,
Hindi ko rin. Sagot ko. Tahimik ulit. Galit ka pa rin ba? Tanong niya. Napangiti ako ng kaunti, pero wala roong lambing. Katapatan lang. Hindi na iyon ang tamang tanong. Tama ka, sabi niya. Hindi siya humingi ng malaking tawad. Walang iyakan, walang pagluhod. At baka para sa iba, bitin iyon. Pero para sa akin, sapat na ang isang bagay na matagal niyang ipinagkait. Ang pagtigil sa pag-arte na wala siyang ginawang malik. May mga bagay akong hindi na mababawi, sabi niya sa wakas. Pero tutuparin ko ang napirmahan ko. Siguraduhin mo, sagot ko. Hindi para sa akin, para kay Lolo. Tumango siya. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang hawakan niya ang braso ko sa lamay at sabihing wala akong hahatian doon, nakita ko siya hindi bilang kalaban na kailangan kong durugin, kundi bilang tao ring natalo ng sariling takot na mapag-iiwanan, sariling inggit, at sariling maling akalang ang pag-aalaga ay pwedeng tumbasan ng mabilis na kwentahan. Hindi ko siya pinatawad ng buo ng araw na iyon, at hindi rin kailangan, dahil may mga sugat na hindi hinuhusgahan sa bilis ng kapatawaran. Ang mahalaga, hindi na pinayagang maulit ang galaw na iyon sa parehong bahay. Paglipas ng mga buwan, unti-unting nagbago ang timpla ng ancestral house. Mas tahimik, oo. Mas konti ang mga bisitang nagpapakitang ilas. Totoo. Pero mas maayos ang papel. Mas maingat ang usapan. Mas kilala na ng bawat isa na may proseso bago pagmamay-ari at may pagkakaiba ang ambag sa pag-aangkin. Minsan, may mga matatandang pumupunta sa health desk para magpatulong mag-ayos ng gamot records o simpleng authorization letter para sa ospital. Minsan, may anak na nagtatanong kung paanong hindi magulo ang usapang mana habang buhay pa ang magulang nila. At sa bawat pagkakataon na may umuupo sa lumang mesa ni Lolo para magtanong ng maayos, pakiramdam ko, hindi na sayang ang pinakamabigat na bahagi na iniwan niya sa akin. Dahil sa huli, hindi bahay ang tunay kong minana, hindi pera, hindi kahit papel. Ang minana ko ay tungkulin na huwag hayaang malibing ang totoo kasama ng patay. At ang aral, hindi lahat ng tumulong ay nagmalasakit, hindi lahat ng nag-abot ay nag-alaga. At hindi lahat ng hustisya ay kailangang dumaan sa kahihiyan para maging totoo. Minsan, ang pinakamalinis na ganti ay ang ayusin ang gustong sirain ng iba at obligahin silang tumulong dito. Kung umabot ka hanggang dulo, isulat mo sa comments, hindi lahat ng ambag ay pag-aalaga. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong kwentong mabigat, makatarungan at may aral na tumatama kahit tahimik lang, ay mag-like, share at subscribe ka na rin. Dahil sa susunod nating kwento, baka hindi lang pera o mana ang sinusubukang agawin, kundi ang mismong boses ng taong matagal nang pinananahimik.